Mga boss, nakalagay sa Bonakid One Plus. Amplifier to, kung tama yung hula ko. Ito yung Lexus, nakapila din to. So simulan na natin buksan muna natin. Tika lang, ilagay natin yung camera. Diyan muna yung camera natin. Yan. Diyan muna sa gilid. Yan. Para may ibang style naman. Kaya unboxing. Yan, unboxing ko no. Kala ko nga maliit lang to sa picture. Ayun. Malaki pala. Malaki siya at tanungin ko nga yung may-ari kasi kailangan daw ay, ito yung laman niya mga boss. Tika lang, wala na ako mapistuhan ng camera. Tanggalin ko na. Yung niya mga boss, yung brand niya Lexus na EB3030A yan. Ito yung burado na yung speaker selector. Yan, mga pihitan. Palitan natin ito ng mga pihitan. Saka volume. Ewan ko lang itong mga switch kung okay pa. So andito na yung pihitan sa taas. Tika lang mga boss, buksan natin para makita natin yung laman. Okay, ito yung laman niya mga boss. Isa to sa ata sa mga sinasabi nila dati. Ito talaga isa sa mga legit na na made in the Philippines. Ayan may patunay Ayan. Kahit sabihin natin tatak lang yan, mababase mo made in the Philippines. Yan. Sabi nila yung Joson daw ngayon gawang Pinoy. So bigyan niyo ako ng ebidensya na gawang Pinoy yung Joson. Baka Pinoy yung may-ari ng Joson, pero yung Joson hindi ata dito sa Pinas na manufactured. Yan yung sigurong kasi. Pero ito sigurado ako, ayan, may nakalagay na made in the Philippines. Ayan, Lexus Manufacturing Philippines. Gawang Pinoy talaga to. Ayan naabutan ko naman yung mga gawang Pinoy na pero yung Joson hindi ako sigurado dun. Ito Lexus na simple lang naman siya ayan. Kaya lang kausapin ko muna pala yung may-ari nito. Tika lang natin. Tagilid natin. Yan. Medyo kasi tumutunog to, nag-send sa akin ng video yung may-ari. Kausapin ko yung may-ari kung gusto niya pahugasan to o pa condition. Kasi ang bilin lang naman niya sa akin dito ay mga pihitan daw papalitan. Tapos wala nang sinabi kasi hindi naman niya napakita yung laman. Kaya lang ayan nakita na natin yung laman. May mga kalawang na. Yan. Ayan nagsimula na yung ilawan ko nga. Ayan, nagsimula na kasi yung corrosion. So saglit lang mga boss at kausapin ko muna yung may-ari bago to simulan. Okay mga boss, so nakapag-usap na kami ng may-ari at na-explain ko na kung ano yung mga gagawin sa amplifier na to. Siyempre kailangan itong labahan, as in yung labahan mga boss babad sa tubig na may sabon, din lilinisan. So hindi na natin gagawa ng video yan, pero pipicturean natin para makita nyo. Then kadalasan dito sa ay mga palit yan, mga resistor na kinalawang. Then siguro mag-recap tayo bukod dito sa dalawang malaki. Yung maliliit siguro papalitan din natin yan. Gawa ng sa tingin ko dry na yung iba dyan. Pero titingnan pa rin natin pag natapos natin linisan kung yung sitwasyon niya. Kasi madumi na talaga siya, hindi na natin yung iba hindi naman pwede naman hindi linisan pag nagmamadali. Kasi yung iba kaya naman mag-repair ng ganito ang itsura Okay lang sa kanila yun napagpaalam naman natin sa may-ari yun na sabi ko try nating i-overhaul baka sakaling bumalik sa dati niyang status nung bagong bili pa siya. Try lang natin kung kaya. At may napansin nga ako dito na tulad nito may tanggal na wire. Tapos yung sa switch yan may capacitor na para dito yan sa selector, para ata dito yan sa sa speaker system A at saka speaker system B.
So teka lang mga boss, ang matitira pala dito, bala ko din kasi hugasan tong kaha para hindi man natin mapinturahan, malinis lang natin yung kaha. So kakalasin ko din tong transformer nya. Ano bang value nito? Ayan, Lexus talaga siya oh. So mga boss, ang isa to sa mga isa to sa mga amplifier na masasabi natin na totoong gawang Pilipinas, tulad ng Electown, Elishop, yan. Yung SMG, Wistrock, dati yan, yung mga naabutan ko pa. Alam ko naman ang itsura ng gawang Pinoy na amplifier. Kaysa naman yung sinasabi nila ngayon na gawang Pinoy. Pinoy ang may-ari, pero yung manufacturer niya o kaya yung paggawaan nasa China, napunta dito gawa na. Alam ko naman yun. Kaya yung iba, wag masyadong wag masyadong okay lang naman, talagang mahal na mahal niyo yung isang brand, pero okay lang. Ito talagang legit na gawang Pinoy para sa akin. Kung kukontrahin nyo, okay lang din. So may dami ko pang sinasabi. Kalasin ko na muna lahat yan. Kakalasin na natin lahat yan. Then i-prepare natin bukas kasi sarado na yung shop bukas na to ng umaga. Kalasin natin yung relay, potentiometer, kung ano dyan yung mga Sige mga boss, update ko na lang kayo. So ayan mga boss, na pull out na natin yung board at saka yung transformer. Ayan oh. So sa tingin ko itong transformer na to ay 32. Yan, 32 volts yung supply nya. Yan, 032. At sa tingin ko mano-mano tong ginawa. Yan. Kasi mga dati, mano-mano din yung ginagawa. Ito yung board. So classic na miss ko yung mga ganitong klaseng board oh. Meron kasi itong parang insenso o electrical varnish na binubuhos para tingnan nyo dito, hindi naman kayo nalawang dito kasi nakatihaya to. Nakatihaya siya. Ito lang yung niya, kailangan malinis talaga. Pero kakalasin natin tong mga pihitan yan, kakalasin natin yan. Itong mukhang okay pa, pero tingnan ko kasi dinugtong bala kong palitan din ng niya talaga, yung sa kanya talaga na parang walang supply ito. Ano ba nakalagay dito? So tingnan natin, papalitan din natin to mga pihitan mga boss. Malalaman pa natin. Ito naman, dito yan sa ito yung speaker selector nya. Magandang klase yung speaker selector switch nya, tsaka yung wire matataba. Maganda. Ito naman yung sa switch nya, loudness is bass ata to. Ewan ko kung to. So yan, switch equalizer on off. Ayan, ano ba nakalagay dito? Yan. Pati pag layout ng PCB, classic na classic. Nakakamiss din kasi mga ganitong ito yung sa tone control nya. Lang to, bass at saka treble lang, tsaka balance. So sumasablay na din daw to, papalitan lang natin. Yan. Yan yung classic, maganda yung nya. Yan. So kalasin ko na yung mga papalitan na given. Ito tulad nitong mga pihitan at yung mga switch siguro lilinisan ko na lang to. Try kong linisan kasi hindi ko lang alam kung pipili yung pero tingnan lang natin sa walang araw. So relay, kakalasin natin, capacitor, papalitan na rin kasi yan. Hindi ko pa nakikita pala yung ay muntik na. Ito yung ito yung likod nya, although may signs of repair na rin talaga siya. Ayan, ito yung PCB nya. Ayan, may signs of repair na rin siya. Ayan. So mga boss, update ko na lang kayo pag nalinis na natin to. Sa ngayon tatanggalin ko muna yung mga palitan na talaga, tapos update ko kayo. Ayan mga boss, nakababad muna sa yan, yung board natin nandito. Ayan. Ibabad ko muna to ng mga 30 minutes
Yan, 30 minutes muna bago bago natin i-brush para yung mga putik-putik yan o yung putik o yung alikabok na dumikit na lumambot para matanggal ng brush. Babad muna natin. So nagtatanong kung anong sabon ang ginagamit ko ito ngayon. Kahit ano lang namang powder, sa ngayon itong powder na itong ginamit ko para mabango din. Ubos na. Ang ginagamit din namin sa damit yan. Babad ko muna mga 30 minutes. Mga boss, kahit papano nakita na yung mga pyesa, nalinis na natin. Ayan. Ito yung pinaka mainboard na natapos na natin hugasan at naibilad ko na sa araw. Napatuyo na rin to, tamang-tama hapon na. Simulan na natin tong gawin hanggang mamayang gabi siguro. Ayan. Dito pala may napansin ako dito habang nililinis ko kanina. Ayan. May nasunog siya na resistor. Hindi natin alam kung para saan yan. Pero papalitan na lang natin yan. Wala ba nakalagay na value? Wala ata nakalagay na value dito Patay tayo dyan. Tingnan na lang natin. Pero yung iba dito may nakalagay naman siguro yan. Yan 511. Ibig sabihin yan 500 ohms. Ito 272. Ayan 272, ibig sabihin 2.7k. Kasi yung to sa dulo, sa ganitong code, ito pala mga boss hindi actual value talaga yung code pa rin yung nakalagay sa board. 272, yan, 27 plus dalawang 0, so 2,700 o 2.7k. Yan. Kaya yung dito, yung part dito na may corroded, ayan yan yung natin. Pero dahil light lang naman dyan, hindi, ipapahuli pala natin dyan. Dito muna tayo, aayusin natin tong naputol dito. Ganda ng na to, selector Tsaka may siya, may 4 ohms siya na resistor para hindi hindi bumaba yung impedance ng ng isang speaker sa isang Pag-aralan natin yan, i-fully explain ko yan mamaya pag Ito naman yung sa tone control. Natanggal na yung dito, yung glue, kaya papalitan natin ng panibago yung mga glue bago tayo magkalikot dito kung Super okay naman siya kasi nalinis na natin. Ayan, magpapalit lang tayo dito ng potentiometer. Yung switch naman okay naman to. Kakalasin ko lang para malinis ng gusto yung ilalim. Tapos talagang kakalasin para ma-check yung contact niya kung okay. Ito naman yung sa microphone section niya, wala naman ditong problema. Ito lang yung pinaka niya, output at saka yung pinaka supply niya. Ayan. So ito yung IC ng burado ata. Burado yun ang problema, burado. Mahirapan tayo maghanap niyan. Sana gumagana pa. Ito naman yung sa power switch. Yan, sa power switch. Ito yung sa speaker out. Yan yung sa speaker out. So dito hindi natin nalinis din natin, pero hindi natin napakintab talaga tong yung terminal. Yun muna mga boss, at simulan ko munang dikitan uli ng mga glue yung kasi nagkakalas baka mamaya pag ginalaw-galaw natin ma-damage. So update ko na lang kayo. Okay mga boss, so dahil hindi naman natin to na i-video ng talagang step by step, i-update ko na lang kayo kung ano yung mga nangyayari dito. So naayos na natin dito yung mga kinalawang, pati yung mga transistor, kaya nakababa na yan kasi chinik natin kung nagkaroon na ng corrosion. May mga nakuha tayo dyan na resistor na kinalawang talaga, mga 41, 48 na diode. Napalitan na natin yan. Then ang next step ko dyan ay nag-recap ako yung mga hindi yung movie recap palit ako ng mga capacitor kasi napansin ko tong mga capacitor iba na yung tsaka na-check ko na rin yan sa Acer, yung iba hindi na maganda yung takbo. So ni-recap ko na yan, maliliit. Kasama sa yung yung ditong malaki papalitan ko na din kasi ito yung niya ito yung dati niyang capacitor, papalitan na natin. Then nagpalit din tayo ng fuse from
5 ampere. Kasi ano na tong dating fuse niya eh. Jumper na lang oh. Kung mapapansin nyo, jumper na lang yung fuse niya. Yan. Gumagana pa naman to. Pero papalitan lang natin. Gumagawa ka ng electric fan? Oo, kaya lang po ano eh. May ginagawa pa ako eh. Di bali ko. Pasensya na sa ibang araw po. Opo. Sige. Dali ko na lang dito. Opo. So tuloy tayo mga boss. May nagtanong. Nagpalit tayo ng from 5 ampere to 10 ampere kasi nag-usap kami ng may-ari nito. Pwede pa naman tong semi-upgrade na tinatawag. Hindi naman siya drastically na lalakas times 2 times. Hindi, konti lang. Lalakas ng konti, titibay ng konti. Parang ganun. So nagbigay ng go signal yung may-ari at okay lang din sa kanya yung mga bunot na pyesa. So nag-advise sa akin na bunot pero ang kinabit natin ng mga capacitor hindi naman pwedeng bunot dyan. Sa mga power transistor pwede at capacitor. Pero mas inano ko na lang na sa transistor tayo maglagay ng bunot kasi yung mga bunot yun talaga yung mga original. Papalitan natin to. Di 1047 yung nakalagay. Papalitan natin yan ng 5198 at saka tawag dito 5198 at saka 1941. Kung ano siya, kung apat siya, ang gagawin natin ay 8. So 4 kada channel. So bali 2 pares. Yan, may nakabang siya na butas kasi itong board na to ay pwede sa malalaking transistor. Yung ano, nakabang din siya na ano, pwede siya itong butas na to para sa 2EC 2922 o kaya 2EC 1216 ilalagay na lang natin diyan sa ano. Pwede siya kung sakaling ano, pwede naman siya itong butas naman na to, yung original niya. Pwede naman para sa ganito nga yung 1047, 5198 o kaya 5200. So gagawin na lang natin tong butas na to. So 2C, 2A, tama ba? Double check ko na lang mamaya yung ano, position ng mga transistor niya. Then after nyan magdadagdag tayo ng resistor. Yan, ito emitter resistor ha. Yan, emitter resistor. Kung 4 yan, gagawin nating 8. So dadagdagan natin pati yung mga base resistor. Yan, 4.7 ohms. Mag-a-add din tayo niyan. Then yung ano, last na papalitan natin yung driver transistor. Yan, yung D669A ay papalitan natin yan ng C5198 at saka yung B649A940. So ilalagay na lang natin dyan sa screen yung data nila. At magkabaliktad yun mga boss. Pag nagpalit kayo, magkaiba yung position nya. So yung isa dito yung base, yung isa naman dito. So ilagay na lang natin dyan sa screen para makita nyo yung data sheet ng ano, o yung pinaka ano lang, tawag dito yung pinaka position ng paa ng mga bawat transistor. Yun lang. Pero after nyan, hindi ko muna pupunta doon. Siyempre, bago tayo maglagay ng mga transistor, ay kabit ko muna yung capacitor. Dini-assemble ko muna sa case. Magbubutas muna ako. Nakaabang na dito yung ano, ayan o, yung parang magbubutas muna tayo ng ano. Then, saka tayo magsusukat ng bias. Sukatin muna natin yung bias kung stable, normal, DC offset, bago tayo magkabit ng power transistor. At yung sunog pala na resistor, ito yung napalitan na natin. So pag-aralan natin kung anong galing yan dito sa ano, dito galing yan dito yung pinaka emitter nito, tapos ito naman papunta naman sa base nya. Alamin natin. Kinik ko naman kasi yung mga dating power transistor, okay naman at gumagana naman talaga to. Medyo hindi lang maganda yata yung tunog. So yun lang mga boss. At nakaabang naman talaga siya na pwede siya hanggang 10,000 microfarad, 50 to 80. Upgradable kasi itong ano, yung board na to, upgradable. So pwede siyang i-upgrade talaga. Yan, hanggang 80 volts kaya niya. So kung may diagram sana tayo nito, pwede pa natin i-maximize. Yun lang mga boss, dami ko ng kwento. Okay mga boss, so naikabit na natin yung capacitor pero hindi pa natin to dito nababago. Magdo-double check lang tayo ng bias bago tayo mag-modify o magdagdag ng transistor para ano, naninigurado lang tayo. Kumbaga sigurista move. Maganda na yung ano para iwas sibak ng mga pyesa o kung ano mang ano. So nakadaan ng test valve. Ito yung mga transistor, yung mga paa.
Try na natin yun. Umilaw saglit. Nag-switch na agad yung relay. Bilis. 0.4. 0.4. Okay yan. 0.4. Okay. Okay. So, yung supply naman niya 41. Okay. So, ano pa ba i-check natin dito? Negative, tapos DC out ba? Okay, 0.3. So, may problema dito pero double check ko na lang yan pag ano. Okay na, pwede na tayo magkabit ng transistor. Okay, mga boss, so ito natapos na natin maglagay ng ano, additional na transistor. Bali ano na siya, dalawa na, dalawang pares na kada ano, kada channel. Bali total ng transistor niya ay 8, dati 4 lang yan. So ayan, nagdagdag rin tayo ng emitter resistor, dalawa na. Ayan, emitter resistor, pati mga base resistor. Ito na yung mga ano, mga driver transistor na napalitan rin natin. Ito yung dati niya, mga boss. Ito yung mga dati niya. So na-test ko na din yan, nasukatan ko na. Pakita ko lang sa inyo na okay na. Yan, nag-switch na din yung relay. Yan, okay na. So ano bang mangyari dito? Ibabalik ko siya doon kasi mahirapan tayo mag-actual test dito na kalas-kalas yung ano. Isalpa ko muna yung ano, yung mga controller niya o yung mga pihitan niya sa harapan. Then saka tayo mag ano, initial test pag nakalapat na ng maayos. Ayan mga boss, ikakabit ko na sana, kaya lang nung ano to, nung ikakabit ko na doon sa lagayan niya, naisipan ko munang i-check, at buti nga na-check ko bago ko i-testing. Kasi nga nung tinest ko siya, habang pinipihit ko, chinecheck ko kung gumagana yung para sa speaker B at saka para sa speaker A. Ito yun, no, speaker A saka speaker B. Anong nangyari, yung left channel lang ang gumagana pag tinetest ko to. Left A, left B, yan lang ang gumagana. Yung right, wala talaga. So kahit saan dyan, kahit anong pihit ko, wala. Kaya kinalas ko siya dito, nakita ko nga sunog. So wala naman akong pamalit niyan. Kaya kinausap ko yung ano, nagchat ako sa may-ari. Sabi ko, boss, sira na tong ano, selector switch. Wala tayong pamalit yan kasi old model na, bypass na lang. Kaya ayun, binaypass na natin. So ayan, nakatanggal na yung ano, naka-bypass na yan dyan. Ayan, oh, naka-ready na. Ito na lang ano, papunta na lang dun sa ano gagawin natin. Then testing tayo mamaya. Okay mga boss, so ayan, nagawa na natin yung ano sa selector, na bypass na natin. So tika lang, volume, okay, dito sa ano, okay, gitna lang yan. Okay, kapit natin sa CD. Naglagay muna tayo dito sa A ng speaker sa left. Tika lang, saan ba yung ano yun? So CD pangalawa, bihi tayo dito ng pangalawa, CD. Yan, power on na natin. Tingnan natin kung iilaw tong ano. Yan, nagbi-blink. Ayun, try nating volumean. Ayun, okay na, tumunog na mga boss. Ayun, okay. So ilipat natin sa ano, sa left. Lipat natin sa left yung ano, yung audio nya. Yan. Sa right pala mga boss, galing sa left. So yung ano niya, naka common ground lang naman. Try natin yung volume. Uy, walang sounds ah. Wala. Wala. Tika lang, check nga natin yung ano. Set muna natin sa 10. Ba't kaya wala? Tika lang. Check natin dito. Wala, ang volume. Volume natin. Lang, ano ba to? Ayun, meron naman. So wala yung ano, wala yung isa. Ayan, oh.
So dito tayo mag-tap sa ano. So meron yung isang channel, meron itong isa. To. Wala. So may problema pa mga boss. Hindi pa gumagana yung right channel. Yung mic titingnan na lang natin mamaya yan. So yun ang ayusin natin. Teka lang. Audio trace muna ako, tapos pag nakuha ko i-report ko na lang sa inyo. Mga boss, nadali ko din yung ano, bale hinanap ko kasi nag-loss doon yung ano, yung isang terminal. Mamaya ilagay ngayon ilalagay na lang natin diyan sa screen. Ayan. Nagluloko din tong ano, ayan oh. Yan, nagluloko din yung wire na yan. Pati itong isa, yung sa pinaka ano, naayos ko din yan, kaya tumutunog na pareho. Ito, tingnan nyo. So dito na lang tayo mag-test. Ay, hindi nakadiin. So naayos ko na yung mga naglulos, kaya lang napansin ko dito itong mga terminal pala may problema. Balik nga natin yung ano, naglulos pala yung, at saka yung ano, at saka yung mic. Hello. Teka lang, ayusin natin. Hello. Wala. Hello. Nawala na mga boss. Balik, kwento ko na lang. Kanina tinitesting ko to. Hindi ko magana yung echo. May mic naman siya. Sa tingin ko may problema pa dito. So ang mangyari dito, ayusin ko na lang yung mga connection niyan, yung dito. Baka naglulus na o ano. Ayan o. Tingnan nga natin kung ano. Naglulus na kasi dito yung pinakadugtungan niya, kasi maiitim na yung ano. Mamaya buksan natin. Okay mga boss, so nangyari dito, akala ko talaga patapos na. Nagawa na natin yung mga loss. Tapos yung mga ano, tumunog naman tong amplifier, okay na siya, tumutunog na. Ang problema lang dito sa microphone, hindi naman tayo gaanong laging nakaka-encounter ng ganitong trouble. So kadalasan kasi magpalit ka ng mic jack kasi naglulos na, o kaya mga potentiometer din, okay na. Yung mga IC kasi yan, madalang masira. Ito ang naging problema ay tumutunog naman siya, malakas naman yung tunog ng mic. Ang problema niya, walang echo. So nag-troubleshoot tayo dito, chinik natin mga capacitor, nag-audio trace tayo. Off-cam ko nang ginawa yon. Then dumating tayo sa point na wala na tayong option kung hindi sira tong IC. So ito yung pinaka huling suspect natin. Tiningnan ko yung datasheet nito sa Google. Ayan, ilalagay natin dyan. Ang ano niya, isa itong Advanced Digital Echo IC. Yan. Ito ay PT. Yan. Wala kasi dito burado to eh. So nag-rely tayo dito sa ayan po, PT2395 na IC. Tiningnan natin yung data niya, at yun nga yung pinaka purpose niya, para sa reverb at saka sa echo. So incorporate siya dito sa isa pang IC, itong 81256. Ano naman to, DRAM. Ano ba tawag dito? DRAM to. Para siyang para siyang random access memory. Ka-incorporate siya nito, at saka itong isang ito may data rin, ilagay ko na lang diyan sa screen. Nakalimutan ko yung nito. Ito namang isa, comparator naman. So pinakamalapit talaga nasira dito. Kaya lang kung hindi rin sila compatible dito sa yung bago, hindi ko lang alam kung paano ang proseso nito. Pero nag-check din kasi ako nito sa online, wala na akong mahanap na piyesa na ganito. Hindi na siya available talaga. Kumbaga medyo na kasi to, matagal na IC. Parang pa-obsolete na siya. Kaya mahirapan tayo magpalit nito. Kaya kinausap ko yung may-ari kung anong plano dito. Bibigyan ko siya ng mga pinaka-convenient na option, kung ano yung mas maganda, ano yung Pero pag isusugal niya to, nasa kanya naman yan eh. Kasi
hindi naman ako 100% na sure na sira to. So either sira yung memory niya, ito nga niyang RAM niya, yung DRAM niya, o kaya yung IC, o kaya both sila sira. So depende na yan, baka ano mangyari dyan, bumili ng ganito, nagpabili ng ganito tapos hindi kumana. Pero ito kasi pinoprogram pa sa tansya natin. Kaya ang ginawa ko dito, kausapin ko muna yung may-ari kasi marami naman na bibili na sa online na kit na microphone board na may eco na rin kung gusto niya yung ganon. Pero kung ano naman, edi ano na natin to kasi wala na rin akong time para itabi pa to, i-stock. Wala na kasi, ang problema kasi dito sa shop, napupuno na ako, so wala akong malaking storage para magtambak pa ng amplifier. Kaya nga medyo napunta ako sa nabubulol ako sa pag-iisip na hindi ako tatanggap siguro ng sobrang tagal magawa na kasi natatambak lang din naman. Yun lang mga boss, at update ko kayo kung anong decision ng may-ari. Okay mga boss, so dahil walang budget yung may-ari, kumbaga kinapos na, hindi na natin matutuloy yung paghanap ng piyesa nito at matatagalan pa. So dahil para makuha na agad, sabi ko palitan na lang ng board, bibili sana ng bago dyan sa online. Pero dahil limitado na yung budget, ito na lang ang ginawa natin. So naglagari tayo ng board ng 502. Dalawa na nga lang, wala nang repeat, echo at saka mic volume na lang. Pero sabi niya okay lang din para magamit yung mic at may echo. So itong board na to, hindi naman natin to na as is, ni-repair pa natin. So nagpalit pa tayo diyan ng mga capacitor, yan mga Then nagpalit tayo ng bagong pihitan at saka mic mic jack. So susubukan natin ngayon kung uobra doon. Kasi ang supply nito ay 12012, tapos itong naman niya, ito naman yung pinaka-out niya ito. Ito. Try natin mga boss kung uobra to. Saglit lang, kakalasing ko muna yung Mga boss, nauwi sa lagari mode at ito yung pinaka safe at pinaka madaling i-troubleshoot at madaling ikabit na paraan. Lagari mode. Natatawa ko kasi sa bahaba ng panahon. Nagawa ko na din to sa mga ibang amplifier. Hindi pa ako nagbablog, naglalagari mode na ako sa mga TV, ganon. So sa mga technician dyan na matagal, alam nyo na yun, lagari mode na nangyari. So tinabas natin dito yan. Ayan yung pinagtabasan. Ayan ito yung So far naging success naman. Naging success naman yung yung ginawa natin. Okay na yung mic niya, may echo na. Ayan, pakinggan nyo, andito yung Hello, sound check. Hanggang sound check lang tayo. Okay na. Babaan natin yung sound. Yan. Okay. Hello. Yan. Hello. Wala na, na-off na. Hello. So ayos na siya mga boss. Ang problema lang, talagang mababakante yung isa kasi wala nang repeat. Pero sakto lang naman din yung pagka-design nito kasi naman ito hanapin natin yung yung datasheet nitong PT2399. Meron yan doon yung adjacent dito banda sa repeat. Saan ba banda to? May resistor yan dito itong 15K ata na to yan. So meron ding repeat yan, pwede natin lagyan. Pero try ko siklit lang. Okay mga boss, so ito naglagay tayo ng delay or repeat. Ano ba to? Hindi ko lang kung delay. Repeat ata to. Delay. Yan. So dito yan. Try na nating i-on. Ganito po epekto niya. Hello. Yan. Tika lang. Ilagay ko muna tong tika lang. Sana yung aking stand para dito sa hindi ko na mahanap ito sa taas. Ilagay natin dito. Tatagalan na tayo sa amplifier na to pero okay lang. So echo muna, echo. Yun. Hello. Adjustin naman natin to. Hello. Yun. Yan yung dating niya. Parang parang hole.
Yan. Pag sinagad mo pababa, yan. Hello. Yan. Hanggang dito lang yan. Sound check. Okay. So, yun yung epekto niya. Try ko muna sa kabila. Hello. So, ayos na. Meron na tayong volume, echo volume, tapos repeat or delay. Salpak na lang natin doon yan. Then, good na ay, didikitan ko pa pala ng ano, para hindi makalas. Okay, mga boss, finally natapos na rin to. Ayan o, okay na rin. So, ano bang ano, wala na akong gagawin dito, tatakpan ko na lang to. Naayos ko na din yung mga buhol na wiring. Ayan, naayos na natin. Natornilyo na doon. Siguro tatakpan ko na lang para may pasok ko na tong dalawa. May nakapila pa kasi Sakura 730 ata yan, at saka itong DB Audio. Mayroon pa nga dito sa likod na ano eh. Maliban pa doon sa nakapila sa taas. At saka mayroon pa pala doon sa likod. So mga boss, takpan ko na to at naulan, ang lakas ng ulan dito sa amin eh. Hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Na-testing ko naman to, gumagana na. At okay na. Na-test ko na to. Na-upload ko na din sa FB Reel yung pinaka-testing nito. Tinesting ko siya ng kada isang channel, tigti 30 minutes para marinig ko kung kumusta yung audio. Okay naman siya. So mga boss, yung last pala dito, yung ano, nagpalit na lang tayo ng ano yan. Sira na kasi yung nakalagay dito dati, yung ano. Kaya pala nakatip, basag na eh. Ewan ko, nasaan na, nahulog na ata. Makalat dito sa ilalim. Hanggang dito na lang yung vlog na, yung vlog natin dito. Medyo ano ba yan? Absent-minded ako, ano. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa customer ko. At God bless po sa ating lahat.